Nagsimula ang pelikula kay Jason na kabanding ang kanyang pamilya. Sa paglaro ng mag-ama, biglang natamba ang ama. Nang pumanaw ang kanilang ama, lumipat ng bahay sila Jason sa syudad. Nakilala naman niya ang binatang si Chad, na nagtatrabaho sa matandang babae. Sa bahay, habang nag-aayos ng kanilang gamit, dumating naman si Catherine, ang kanilang kapitbahay na may dalang pagkain. Nakaagad nakita si Jason. Nang sinabi na may malaking lupa si Catherine, pinaalam naman ni Nicole na marunong maglinis sa mga damo ang kanyang anak na si Jason. Pumayag naman si Jason dahil gusto rin niya magkapera para makabili ng sasakyan. Natuwa naman si Catherine at nagpaalam na umuwi. Samantala, ang binatang si Chad ay nilunod sa swimming pool at kinuha ang kanyang pera. Kinabukasan, nakita naman ni Jason ang balita na nalunod si Chad. Hindi siya makapaniwala na wala na ang binata dahil nag-usap pa sila kahapon. Sa paaralan, nakilala naman niya si David sa wrestling. Nakilala si Catherine. Sinabihan niya si Jason na magtrabaho kay Catherine dahil malaking sweldo ang makukuha. Lumapit naman ang dalaga na si Cam na nagpakilala sa kanyang sarili kay Jason, na halatang may gusto sa kanya. Pumunta sa bahay ni Catherine si Jason para sa trabaho na sinabi ni Catherine. Pinapainom muna siya bago magsimula. Nagtatawanan na ang dalawa, at dahil marami na ang nainom ng dalawa, nagsimula silang maghalikan at nagsibakan sa sala. Sa sumunod na araw, pumunta sa bahay nila Karen si Jason para sa kanyang unang trabaho. Pagkakita ng matanda sa kanya ay nagwapuhan ito, nilapitan siya at niyaya na mag-inom ng alak, hinawakan ang kanyang abs na niyaya siyang magsibakan na. Nagulat naman si Jason sa matanda at nagmamadaling umalis. Pumunta siya sa bahay ni Catherine at nagsumbong na nagpapasibak ang matanda sa kanya. Sinabihan naman siya ni Catherine na yan ang trabaho niya at hindi tagalinas nagdamo. Pinakita niya ang mga larawan ng ibang mga binata para maniwala siya na binayaran sila para sibakin ang mga babaeng uhaw sa katawan. Sa nalaman ay hindi ito nagustuhan ni Jason, sinabihan niya si Catherine na hindi niya gusto ang ganyang trabaho kaya't hindi na niya itutuloy ang trabaho. Sa paaralan, kinausap ni Jason si David na hindi niya tinuloy ang trabaho sa kanila ni Catherine, ngunit pinilit siya ni David na kunin ang trabaho dahil swerte na sila na makasibak ng babae at magkakapera pa. Sa sinabi ni David ay muli siyang nag-isip sa trabaho. Kinagabihan, umuwi na si Jason nang nakita ang kanyang ina na kasama si Catherine. Sinabihan niya ang kanyang ina na hihiramin niya ang kotse niya. Nagsalita naman si Catherine na ibibigay niya ang sasakyan ng kanyang yumaong asawa na matagal nang nakatambay sa garahe. Natuwa naman si Jason sa alok ni Catherine. Kinabukasan, pinuntahan niya si Catherine para sabihin na tatanggapin na niya ang trabaho. Dahil gusto niyang tulungan ang kanyang ina sa gastuhan ng bahay. Basta huwag lang ipaalam sa kanyang ina ang trabaho niya. Nangako naman si Catherine at ang sasabihin niya lang ay tagalinas ng damo ang trabaho niya sa mga babaeng kliyente. Bago umalis ay ibinigay na ni Catherine ang susi ng sasakyan na ibibigay niya sa kanya. Gabi na nang nakarating si Jason sa unang kliyente niya. Pagpasok sa bahay ay agad siyang tiningnan ng babae. Iniisa nang tanggalin ni Jason ang kanyang damit na kaagad sinibak ang kliyente. Umaga na nang nakarating sa bahay ni Catherine si Jason, at ibinigay ang bayad mula sa kanyang unang kliyente. Naghati ang dalawa sa pera na kinasaya ni Jason, bago umalis ay binigay ang papel na may address ng susunod naman niyang kliyente. Sa paaralan, hindi na gustong makipag-date ni Cam sa kanya, dahil alam na niya ang kanyang trabaho na sinisibak ang mga matandang babae kapalit ng pera. Kinagabihan, pumunta na sa kanyang kliyente si Jason. Hindi nila alam na umuwi ng maaga ang asawa ng babae. Nagulat na lang sila na tinatawag ang pangalan ng babae. Agad nagtago sa aparador si Jason. Tinanong naman ng lalaki kung kanino ang kotse na nakaparada sa labas. Nagsinungaling naman ang babae na hindi niya alam. Para hindi makita si Jason, niyaya ng babae ang kanyang asawa na magsibakan na kaagad naman pumayag ang asawa. Dahan-daang binuksan ni Jason ang aparador na kaagad lumabas ng kwarto. Ngunit hindi niya namalayan na nahulog ang kanyang belt sa sahig. Kinabukasan, galit na pumunta kay Catherine si Jason, na hindi siya nabayaran, at muntik na siyang mahuli na may baril pa ang asawa ng kanyang kliyente. Pinakalma naman siya ni Catherine at ibinigay ang susunod na kliyente.
Naiinis naman si Jason at sinabihan si Catherine na aalis na siya sa trabaho. Tinatawag ni Catherine si Jason ngunit umalis na ito. Sa locker room, habang naliligo si Jason, biglang nawalan ng kuryente. Sinubukan niyang buksan ang pinto, na nagulat ng may lalaking nakatayo, na nagpakilala na siya si Benjamin, na kaibigan ni Catherine. Binigay niya ang papel na may address ng susunod niyang kliyente, ngunit sumagot lang si Jason na aalis na siya sa trabaho. Nagalit si Benjamin at tinakot si Jason na sasaktan siya kapag umalis sa trabaho. Dahil sa takot ay tinanggap ulit ni Jason ang trabaho na sumibak sa mga kliyente. Samantala, kinausap ni Catherine si Karen, dahil lasing na ito, humihingi naman ng pera ang matanda dahil hihiwalayan na siya ng kanyang asawa dahil nakita nito ang belt ni Jason na naiwan nung nagsibakan sila. Tinatakot ng matanda si Catherine na isusumbong sa pulis ang kanyang negosyo na ginagamit ang mga kabataan na magkapera. Samantala, nakita naman ng ina ni Jason si David na sinibak ang matandang babae. Kinagabihan, pumunta si Benjamin sa bahay ni Karen para ibigay ang pera na hinihingi niya kay Catherine. Niyaya ng binata ang matanda na magsibakan, pumayag naman ang matanda at pumunta na sa kwarto ang dalawa. Bago pa man magsimula tiningnan muna ng matanda ang sobrang ngunit nagtataka ito dahil mga papel lang ang meron at wala ang pera. Agad siyang sinakal ng binata, ngunit nakuha ng matanda ang baril, binaril ang binata. Itinuloy pa rin ng binata ang pagsikal sa matanda hanggang mawala ng hininga, at siya ay mabilis na umalis. Samantala, naghihintay naman si Catherine sa bahay niya nang dumating si Benjamin na duguan, humihingi ito ng tulong. Ngunit tiningnan lang siya ni Catherine, nalaman na ni Catherine na sinasaktan ni Benjamin ang ibang mga binata, na ang inuutos lang niya sa kanya ay kausapin sila. Hindi ito nagustuhan ni Catherine, dahil obsessed na si Benjamin sa kanya. Hindi nagtagal ay nawalan na ng hininga si Benjamin, inilagay naman niya sa kanyang kotse ang katawan ni Benjamin at dinala sa bahay ng matanda. Samantala, pinagalitan si Jason ng kanyang ina, at sinabihan na hindi na siya pwedeng sumama kay David dahil bad influence ito sa kanya, dahil nakita niya ito na sinibak ang may asawang babae. Nagalit naman si Jason dahil kinokontrol siya kung sino ang pwede niyang maging kaibigan. Sinabihan naman siya ng kanyang ina na masusunod siya dahil siya ang may-ari ng bahay. Mas lalong nainis si Jason, na umalis sa bahay at pumunta sa dating bahay nila nung buhay pa ang kanyang ama. Kinabukasan, kinausap ni Jason si David tungkol kay Chad na pumanaw dahil nalunod ito sa swimming pool. Naisip ni Jason na baka kasalanan ni Benjamin kaya't nalunod si Chad. Inamin ni Jason na kukunin niya ang photo album ni Catherine kung saan ang mga larawan ng mga binata na nakalagay. Isusumbong niya sa pulis ang negosyo ni Catherine. Dumating na siya sa bahay ni Catherine para sa susunod niyang kliyente. Dumating naman ang mayor na siya pala ang kliyente. Habang nag-uusap sina Catherine at ang mayor, pumunta sa kwarto ni Catherine si Jason at hinanap ang photo album ni Catherine. Nang nakita na niya ito ay pumasok ang mayor at inagaw ang photo album. Sinuntok ito ni Jason na kaagad lumabas ng kwarto, ngunit naghihintay pala sa sala si Catherine na may baril. Nakita naman ng ina ni Jason ang pumanaw na matanda at si Benjamin. Naalala niya na nag-uusap ang matanda at si Catherine nung party. Sumilip siya sa bintana at nakita ang mayor na lumabas sa bahay ni Catherine na may sugat ang mukha. Nag-alala siya dahil nandoon si Jason nagtatrabaho. Sa garahe, pinose si Jason. Tumawag naman ang ina ni Jason. Napagtanto ni Catherine na alam na ng kanyang ina ang trabaho ni Jason. Pumunta naman sa bahay ni Catherine si Nicole na dahan-daang pumasok. Lumabas naman si Catherine at hinanap si Nicole, na kaagad pumasok sa garahe si Nicole na nakita si Jason. Ipinaalam naman ni Jason na masamang tao si Catherine, narinig naman nila na pabalik na si Catherine kaya't nagtago si Nicole sa gilid ng kotse. Tatanggalin na ni Catherine ang posos nang narinig niya ang natumbang kahoy. Sinipa siya ni Jason, na kaagad inaway ni Nicole si Catherine at natusok. Pinakawalan niya si Jason at agad lumabas sa garahe. Kinuha naman ni Catherine ang baril at tinutukan ang dalawa. Buti na lang ay dumating ang kapatid ni Jason at naunahan si Catherine na nakahandusay sa sahig. Matapos ang 6 na buwan, bumalik sa dating bahay sila Jason at nag-celebrate ng kanyang graduation. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood.
Huwag kalimutang mag-subscribe, para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.